At isa na naman mapagpalang umaga sa inyong lahat mga padreng. Welcome back to my channel. May dinala rito si 100 Rusi. Ang issue ng kanyang motor, wala daw kuryente. So sinasabi nila na baka daw stator palitin na. So hindi po dapat ganoon na baka. Dapat alam natin kung paano natin i-troubleshoot yan. Sa pamamagitan ng step by step, alamin natin yung tiyak na sira ng motor na ito. So kaya tara, simulan na natin. Mga padreng, sa pagtro-troubleshoot ng motor, dapat alam natin kung ito ba ay battery operated or primary. So kalimitan sa mga Rusi, na kagaya nito, Rusi C100, battery operated po sila. So kailangan na muna natin tanggalin yung kanyang buong flarings para ma-expose natin yung kanyang CDI. I-check na muna natin yung kanyang high tension wire kung talaga bang wala siya talagang kuryente. So i-check na muna natin at patagdakan natin kay boss. Okay na. At sa pagkakataong yan, wala siyang linalabas na kuryente. Ngunit ano kaya ang sira nito mga padreng? So kailangan na natin tanggalin yung kanyang flarings sa likuran upang makita natin yung CDI sa gawing kanan. At sa pamamagitan ng test light, i-check na muna natin yung kanyang battery kung may laman para mas madali tayo mag-troubleshoot. At sa pagkakataong yung mga padreng, good naman yung ating battery at pwede na tayong dumirect dun sa kanyang socket ng CDI. Mga padreng, tulad nga ng sinabi ko, naka 4 pin na yung kanyang CDI, so battery operated. At sa pamamagitan ng ating test light, iisa-isahin natin yung socket ng CDI kung ano nga ba ang nawawala. Gamit ang ating test light clip, ilagay natin sa positive sapagkat ang hahanapin natin ay negative. Mga padreng, lahat ng iilaw na susundutin natin ng ating test light ay negative po yan. So dito, so wala, ibig sabihin walang ground sa parte na to. Ayusin natin. So try natin uli. So wala talaga, lipat natin sa iba. So yun, doon meron siyang ground. So ibig sabihin pag umilaw, may ground. At dito naman sa ating CDI socket, tanggalin na muna natin. May makikita tayo dyan na solid green. So ang solid green, negative ng ating Rusi 100. So sundutin lang natin kung active yung negative. So umilaw, ibig sabihin good yung negative. Sundutin naman natin yung black na may yellow, yung ating ignition coil. So dapat iilaw. So yun, nakita nyo naman umilaw. Ayan, black na may yellow po yan. So umilaw, good yung ating connection papunta dun sa ating ignition coil. At isunod naman natin na hahanapin yung kanyang accessories wire, so yung positive. So ang gawin natin, yung clip natin, ilagay natin sa negative sapagkat ang hahanapin natin ay positive. So linagay ko na muna sa negative, tsaka natin sundutin yung solid na black sa socket ng ating CDI. So i-check na muna natin kung good yung pagkakabit. So okay naman. So sa socket ng kanyang CDI, may makikita kang solid black. Ang solid black ng Rusi 100 mga padre, siya yung ating accessories wire. So dapat pag naka-on yung susian, so ayan, dapat may ilaw siya. So good yung ating socket, good naman yung ating wiring. So yung blue na may stripe na white, siya yung ating pulser. So hindi na natin gagalawin yan, kalimitan. bibihira lang naman yan masira. So ibalik na natin. Mga padreng, ang isusunod natin gagawin, kung mapapansin nyo yung blue na may white na yan, siya yung tinatawag na ating pulser positive.
So ayan, tanggalin na muna natin yung tape para ma-expose natin yung kanyang wire kasi may gagawin po tayo dyan. I-check natin yung kanyang CDI kung good pa o hindi. So dapat maglalabas ng kuryente yung kanyang high tension wire kapag sinundot natin yan ng test light. So gamit yung ating test light, ilagay natin dito sa positive, tsaka natin susundutin yung blue na may white na yan. Dapat maglalabas ng kuryente dun sa kanyang high tension wire. So check na muna natin. So okay yung ating connection ng test light. So ang gawin natin, nakakabit yung CDI. So may bakbak yan. Sundot-sundutin lang natin ganyan. So malinaw po ba? Sundot-sundutin, nakapositive po yung ating clip. So ayan, yung blue na may white, siya yung ating pulser. So yung clip natin nakapositive. Sundutin natin yung blue na may white. So dapat yung kanyang high tension wire ay maglalabas ng kuryente. So eto yun, dapat magbuga ng kuryente kapag sinundot natin yung blue na may stripe na white o yung ating pulser. So itry na nga muna natin kung maglalabas ng kuryente, isa-isa yung kada wire. Okay, so dun muna ako sa kabila para masundot natin at check natin dito kung maglalabas ng kuryente. Wala yan. At sa pagkakataong yan mga padreng, walang lumalabas na kuryente, shout out ko muna sa may-ari na yung ulo lang niya nakita at napanpanan niya yung ating camera. So yung mga padreng, chinek naman natin tong kanyang CDI, etong ating clip ng test light. So ito, dinagay lang natin sa positive. So ayan, nilagay lang natin sa positive. Tapos sinundot natin dito. Ayan, dinutdot lang natin to, yung blue na may white. Tapos dun sa kanyang high tension wire, hindi naglalabas ng kuryente. Okay naman yung kanyang wiring, tinest natin isa-isa at good naman siya. So sa pagkakataong po niyan mga padreng, sa tingin nyo anong sira? So dapat maglalabas ng kuryente yan. So ang gagawin natin dyan, pag ganun po yung nangyari sa inyo at di naglalabas ng kuryente, automatic po yan, sira tong kanyang 4 pin. So papalitan na natin to. So ito, meron tayong 4 pin dito. So ito yung ikakasa natin. So palitan natin to at dispalinghado na to. Dapat yan maglalabas ng kuryente yan. So palitan na muna natin. Pakitanggal mo nga. Ito, di na mo lang. Ayan, di na mo. Din, ayan, saksak mo to. Mga padreng, kung nais nyo pong magpagawa at taga Bataan lang po kayo, pwede nyo po akong pasyalan dito sa Pulo, Hermosa, Bataan. Tabi lang po ako mismo ng tulay. So ito, ulitin ko lang po, itong blue na may white, ito yung ating pulser, positive. So sa pagche-check po ng ating CDI na 4 pin or battery operated, dapat yung clip natin naka-positive. So ayan, dapat naka-positive. Tapos i-check natin kung may contact, dapat iilaw. So ayan, umilaw naman. So ang gagawin natin, susundot-sundutin lang natin to, yung blue na may white, dapat maglalabas yung kanyang high tension wire. Dito, dapat maglalabas siya ng kuryente. Yan, sa high tension wire. So ngayon, gagantuin lang natin. Ayan, ganyan. Dapat maglalabas yan. Ayan, sundot-sundutin lang natin dito. O, sige, doon ka sa kabila. Sundutin natin. Teka, pwesto lang natin yung camera natin. Pwesto lang natin yung ating camera. Ayan, dapat maglalabas siya ng malakas na kuryente. Ayan. So, bali nagpalit na tayo ng CDI. So, yun yung problema niyang 4 pin mo, yung CDI. So, ito, sundutin lang natin.
Dapat maglalabas ang kuryente. Meron na po. Okay na. So yung mga padreng, naglabas na siya ng kuryente. Ang issue ng kanyang motor, yung 4-pin na CDI. So ikabit na natin yung cap asinoise, tsaka natin paandarin. Ito natin to. Sige, pakipandar mo, padre. Shout out kay boss. Ayun o, one click yung motor niya. Quality ba, boss? Quality. Ayan, quality daw. Okay na. Pakipatay mo muna. Pakipatay mo muna. So, ang issue ng kanyang motor na stuck ng 2 buwan at totally ayaw nang umandar. So, yan, napalabas na natin yung kanyang kuryente. So umaandar na siya pero hindi pa rin po tayo doon nagtatapos dahil na-stuck po siya ng 2 buwan. Maglilinis po tayo ng carburetor tsaka ng air filter. So para hindi po siya namamatay. So start mo ulit. Sige. Minor mo. Bitaw mo. So yun, namamatay siya. So linisin na natin yan para perfect yung ating trabaho. So hindi ko napapakita kung paano maglinis yan. Marami naman tayong tutorial niya kung paano maglinis. So lilinisin ko na muna yan at ikakabit na yung bearings at okay na yan. So yung mga padreng, bago nga pala tayo maglinis, may tuturo muna po ako sa inyo kasi kahit magpalit po tayo ng 4-pin, kung may sira naman po yung kanyang charger, baliwala rin po yung ating trabaho kasi itong 4-pin ay battery operated po yan. Ang nagpapagana po dyan itong ating regulator. So paano ba natin malalaman kung good yung ating charging? Tanggalin na muna natin yung ating positive. So pakitanggal mo to, boss. Ayun o, screw. Ayan, tanggalin mo muna yan. Malaman natin kung may problema yung charging mo. So tanggalin lang natin yung positive terminal tsaka natin paandarin. So ayan, nakatanggal na. Sige nga, start mo. Dapat yan, aandar yan. Kasi kahit magpalit tayo nyan. O yun. Sige, patay mo na, patay na. Okay. So yun mga padreng, good yung ating regulator. So okay na rin yung ating 4-pin. Okay yung wiring, natest na natin at umaandar na, medyo palyado lang. So good yung regulator at pwede na tayo maglinis. So yung mga padreng, nalinis na natin yung kanyang carburetor. So okay na rin yung CDI, kanina walang minor. So try natin paandarin. So ayan, may minor na yung motor ni padreng. So okay na siya. Mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. Shout out sa may-ari, okay boss, okay padreng.